Pumunta nga pala ako ngayon sa may BDL project para nga pala magpa-remap. So tara, samahan nyo nga pala akong ipa-remap yung motor natin. Habang nire-remap nga pala yung motor natin, inabutan nga pala ng pagkasunog. Meron nga din pala ditong change oil. Ayan, kung makikita nyo, sumabog nga pala yung buong makina. Talagang wasak na wasak. Kaya sa mga interesado nga pala dyan magpa-remap, siguraduhin yung patapusin nyo to. So yun, good morning sa inyo mga kasingkit. So ngayong araw nga pala mga kasingkit, magpaparemap na nga pala tayo. Ipaparemap na nga pala natin tong ating motor. Kasi nga dahil nagbago tayo ng pipe and dahil kargado na nga din pala yung motor natin, kailangan ulit natin iparemap. Ayan, ipaparemap na nga pala ulit natin to kasi nga ang dahilan ko para mas matama na nga pala yung AFR ng ating motor at saka para mas safe na rin. So ngayong araw mga kasingkit, pupunta nga pala tayo sa may cordon, sa may BDL project para nga pala magparemap. So tara, samahan nyo ako. So papunta na nga pala kami dito sa may BDL project mga kasingkit, and nagpasama na nga din pala ako sa may tropa ko na si Brian. Maaga na nga din pala kaming pumunta rito mga kasingkit dahil medyo may katagalan nga din pala yung pagpaparemap para na rin mas maaga kaming makauwi. Habang papunta nga pala kami sa may BDL project mga kasingkit, kung makikita nyo nga pala yung tanawin dito, talaga nga naman talagang napakaganda. Bago nga pala kami dumiretso sa may BDL project mga kasingkit, nagpagas muna nga pala ako dito sa may Petron. Pero nung pagkarating nga pala namin dito sa may BDL project, sarado. So ngayon mga kasingkit, nandito na nga pala tayo mismo sa may BDL, kaso nga lang sarado pa sila, and mamaya pa daw sila magbubukas, pero antayin na natin. Siya rin naman na nandito na tayo, magantay na lang tayo. So habang papunta pa nga kami dito mga kasingkit, nag-check engine nga ulit yung ating motor. Ayan, kung makikita nyo, papaayos ko na rin yan mamaya. Masyado nga palang napaaga yung pagpunta namin dito mga kasingkit. Sobrang excited ko nga din pala dahil nga i-remap na nga pala yung motor natin. Pero nagbubukas nga daw pala sila dito 9:30. Ilang minuto nga lang din pala kaming nag-antay, and nagbubukas na nga pala yung BDL project. And alam naman natin kapag ka BDL project talagang quality yung pagkagawa. And nandito na nga pala yung napakapoging mekaniko dito na always nga pala siya nga pala yung tumitira sa may motor ko. So pagkarating nga pala, binaklas na nga pala kaagad yung mga kailangan baklasin kasi kailangan nga pala tanggalin yung gilid dito para nga pala makita yung ECU. Pero bago nga pala natin ipagpatuloy yung video na to, sa mga hindi pa nga pala nakafollow sa ating Facebook page, baka naman. And sa mga nagbabalak nga palang magparemap dyan dito sa may BDL, naka-dyno tuning na nga pala sila, kaya check naman talagang napakaganda ng pagka-tune sa may motor nyo. And sa mga nakapanood nga pala nung mga past vlog ko, naparemap na nga din pala natin to noon yung motor natin. Kaso nga lang dahil nagpalit nga din pala tayo ng pipe ngayon, mas gusto ko nga palang mas tumama pa yung AFR natin. At saka syempre para mas safe na rin, kaya ipaparemap na nga pala natin dito nga pala yan sa my BDL project. Dahil napapansin ko nga pala na rich nga pala yung motor natin, masyado rin magastos tagas, kaya naman gusto ko nga din palang iparemap para na rin maitama yung AFR. So konting kaalaman nga lang din pala mga kasingkit na kapag nagparemap kayo, ma-unlock nga pala yung full potential ng ECU nyo. Kagaya na nga lang pala, syempre unang-una nga dyan yung AFR correction. Syempre meron nga din pala yung ignition timing, RPM limit, at saka marami pa nga palang mga iba. Yung iba hindi ko na rin alam. Kaya kung ikaw nagdadalawang isip sa pagpaparemap, safe yan mga kasingkit. Lalo na kapag ka nagpalit ka ng pipe, kung gusto mo nga palang mas maging accurate yung AFR mo mga kasingkit, kailangan talagang i-remap yan. So yun nga pala yung unang reading dito mga kasingkit. Kung makikita nyo nga pala yung AFR, nasa 10 lang siya. Medyo lunod nga pala siya and masyadong magastos sa gas. And yung max horsepower nga lang pala dyan mga kasingkit, nasa 16 nga lang pala. So pagdating nga pala sa pagtutune mga kasingkit, hindi rin yan dapat minamadali. Talagang dapat pinagbubusisian ng oras yan kasi napakahalaga nga pala, and lalo na syempre depende pa rin yan sa may tuner. And ito si Boss Bogs mga kasingkit, siya nga pala yung nagtutune dito. Habang itinutune nga pala yung motor natin mga kasingkit, nasunog pa nga pala yung bandang part natin dito. Hindi ko nga alam pala kung ano yung tawag doon, pero yun nga pala yung pinapa-add pro. Eto rin yata yung kinos ng pagka-check engine natin. Ayan, sunog na sunog nga pala, and dito inaayos na nga pala. Marami rin nagsasabi sa akin na ipa-add pro ko na nga daw to para iwas sunog. So eto, naabutan na nga pala ng sunog dito. So habang inaayos nga pala doon mga kasingkit, eto na nga pala yung project change oil na sinasabi ko sa inyo. All stock lang to mga kasingkit.
kasingkit, NMAX B1, sumabog yung buong makina. Sabi nila stock is good, pero yun all stock lang mga kasingkit, wala pang ginagawa pero sumabog mga kasingkit, o diba? Kaya mag-isip-isip ka na, magpakarga ka na. Stock is good sabi nga nila, pero kargado is much better. Baka Sir Mel yan. So dito mga kasingkit pinalitan nga din pala ng injector, nagpalit-palit nga pala ng injector dito mga kasingkit, dahil dalawa naman yung injector ko mga kasingkit, may 150cc ako at saka may 160cc. At dahil kailangan nga palang ma-correct yung AFR correction natin mga kasingkit, kailangan din sa saktong-sakto yung timpla ng injector natin. At yun mga kasingkit, mukhang all goods naman na yung AFR natin. Kung makikita nyo nasa 12.9 to 13. Napaka goods nun mga kasingkit. And ito nga pala yung horsepower natin. After nga pala ma-dyno tuning mga kasingkit, itatry na nga din pala yan sa may daan. And ito na nga pala yung project change oil mga kasingkit. Bumili nga siya ng bagong crankcase. Literal na all stock yan mga kasingkit. Wala pang ginagalaw sa may loob ng makina. Mukhang bumigay daw yung connecting rod and then nadamay nga pala yung lahat. Dito nga lang pala yan sa may National Highway Quezon, Cordon, Isabela. Ayan, sa mga gusto nga palang magpa-remap, i-search nyo nga lang pala sa may Google Map. So, syempre, hindi nga pwedeng hindi rin natin maitatry. Ayan, and sinubukan ko nga din pala dito mga kasingkit, medyo mangyak-ngyak nga pala ako dito. Talagang napakatulin at ramdam na ramdam mo yung pagbabago. So, ayun mga kasingkit, ganun nga lang pala yung process ng pagre-remap. Ayan, and after ko nga palang ma-remap mga kasingkit, may sumunod pa nga pala ditong magpapa-remap. Ito nga pala yung R15, napaka-pogi, diba? After nga palang ma-remap mga kasingkit, dahil tapos na nga pala, sasarado na nga pala nila yung butas dito. Ayan, kailangan talagang butasin yan mga kasingkit para maipasok yung mga kailangan na i-program. So, ayun mga kasingkit, tapos na nga palang ma-remap yung motor natin. Sa mga nagbabalak nga pala dyan na magpa-remap, dito na kayo sa may BDL project. Talagang napakasulit na sulit at talagang uuwi kayong nakangiti. So, hanggang dito na nga lang din pala yung video na to mga kasingkit. Salamat sa panonood. Ride safe.